uban? Kung paman mabayaran ng uban. Ang problema diya kay wala na bayran sa uban ang right of way sa mga tao. So ang problema nasa DPWH yo, di ba? Oo, na Sa DPWH kay ilahan man ang konjo, di ba? tapay ba Mga gani mga mabayaran. Ang inyo ang mabayaran. tapay na diyan mo dia sir nga magyan mo dia nga wagin matarok. Kay wa magig wa kay kapila sila mo pandiya sa barangay. Sige sila patawag, Mao na. Ang problema diha DPWH para ilang gidutan si LTG Builders. Oh, na may pasayro. Nya salamat kay sira. Salamat kayo. Sige, salamat. Ito tayo sa may ayan, papuntang Panabo yan, San Isidro, Lasang. So nandito tayo sa may Likanan. So nasa may Likanan tayo. Ito yung sinasabi nilang ito yung sinisiraan nilang project daw di umano ni Senator Bongo. Na which is project po ito ng CLTG Builders. Hindi po pagmamayari ni Senator Bongo. Pero ang tanong, bakit sa Davao kayo nag-iimbestiga? Kita nyo naman, may proyekto dito. Ayan, kalsada yan. Ito yung kasama doon sa pagbintang nila na 7 billion. Di umano na project daw na ni Bongo. Na which is wala naman partisipasyon si Bongo. Diba? May part dito, kasi sabi doon sa mga na-interview natin, may part dito na hindi natapos kasi nga may problema sa right of way. O hindi na daw nabayaran ng DPWH. Yun yung problema dyan. Pero ang tinitira nyo si LTG Builders. Ngayon, diba? Ang problema dito, right of way daw. Mayroong konting gusot. Pero yung kalsada, yung bypass road, ayan, kita nyo naman. Hindi siya ghost project, di ba? Manapad. Yung mga right of way ng mga may bahay, mga nakatira doon, hindi mo talaga maiwasan yan. Kagaya dito kasi residential to eh. Ayan May mga instances talaga na ganitong sistema na hindi nagkakasundo, may mga gusot, di ba? Ito nga yun, 2017, 2018. Residential po ito dito ginawang bypass road. Yan. Ito yung mga residential area. Kita nyo naman, napakasikip. Kaya hindi siya na simento ng diretso kasi may problema sa right of way. Pero kung talagang may suporta ang pamahalaan, dapat noon pa natapos na to. Diba? Sana'y pinagpatuloy ito. Kita nyo naman ang lapad-lapad dito. 4 lanes po yan, naka 4 lanes. Ito ang proyekto ng CLTG Builders 2017-2018. Bypass road ng Likanan. Likanan, Indangan, Davao City. Ito yun. Ang problema lang, bakit dito kayo nag-iimbestiga sa CLTG Builders? Ang problema natin ngayon na kinakaharap sa malaking anomalya nandyan sa flood control. Ghost project. Hindi naman to ghost project, tingnan nyo. Diba? Ito ay bypass road infrastructure various project ng CLTG Builders. Hindi po ito kay Bongo. FYI lang, si Bongo po noong 2017-2018, siya po ay personal assistant, naging SAP ni Tatay Digong. Likanan, San Nicolas, Lasang. Kita nyo naman. Nasaan ang ghost project dyan? Diba? Kaya masusuplak talaga kayo. Dahil ngayon nga, nandito daw sa Davao November 4, nasa Davao ang ICI at DPWH. Para naman daw, doon naman daw sila mag-imbestiga sa lugar ni Congressman Isidro Ungab. Kita mo yon?
Dahil nag-iingay ito si Congressman Ongab sa Kongreso, ngayon, titirahin na nila. Pinupuntirihan na nila ngayon si Congressman Ongab. Ganon talaga ang mga kurakot, mga kupal ba. Pag sila'y nabubuking, gagamitin ng kapangyarihan. Bendalo, babaliin na naman yung batas. Yung may tunay na may kasalanan, na isasagip na ililigtas, gaya na lang itambaluslos. Safe na safe, naging state witness. Samantalang dito, ang Davao, hinahanapan nila ng mga flood control na anomalya. Diyan yung makikita na, di ba? Gagamitin talaga nila kapangyarihan ng gobyernong Marcos. Kasi bangag eh, no? Imagine nyo 2017 pa to ha. Na project na to. But still, nagagamit na. Pag may traffic dyan sa Lasang, pwede mag-shortcut dito. Halimbawa, kung may disgrasya, pwede kayong mag-shortcut dito mga bayan na. Sa mga hindi pa nakakaalam, lagpas lang yan konti ng task force. No? Kung ikaw ay papuntang Davao, alam nyo bayan, ang Davao City, mahirap pasukin yan. Meron niyang checkpoint, no? Task force Davao. Kung ikaw ay papasok ng Davao at lalabas. Matagal na itong project na to, 2017, 2018. Diba? Sa mga walang idea kung saan ito dadaan, saan ito dadaanan, saan kayo lulusot, doon na po dadaan sa lagpas lang konti ng task force Davao sa may Lasang. May nakita kayong pa-right side dyan, pasok papunta dito. Tatagos to dito sa may bandang Bunawan. Tapos diretso na yan doon sa Mahayag, Indangan, Kabantian, pa Davao City na. Ito Davao City na to eh. Sakop ito ng District 2. Under ito kay Duterte na yung anak, si limutan ko tuloy yung first name, yung bago nangalong congressman. Hi sir, good morning. Salamat sir. Yan, dito pag pupunta tayo ka ng Davao, mayroon talagang entry point. May task force Davao talaga na gumagana dito. Kaya imposible pa may papasok dito mga droga. Imposible kasi mayroon yan sila mga scanner. Diba? Mandaming naninira sa Davao. Gaya na lang nung may nangyaring hold-upan daw. Robbery. Imposible nakabit-bit ng Armalite M16. Tapos nakasakay pa sa single motor. O ano yun? Paano yun pinasok sa Davao? Ang Davao mayroon niyang scanner. Ibig sabihin lang yan, hindi yun dumaan sa no? Isinakay yun ng kung ano-anong mga dahilan nila. Baka may nasa likod nila, baga dinaan lang sa daya ba? Para hindi masita. Tapos, binayaran. Tapos doon na magkalat sa Metro Davao. Doon po, no? Doon yung hangganan ng ng bypass road. Sinasabi nilang pinamimigay daw. Diba? Bidding po ito, hindi po ito bigayan. Kasi kung sabi ni Trililing na ipamigay lang yung project, wag na tayo magbidding. Mag-appoint na lang kayo, mag-ano kayo kung sino yung contractor na gusto yung magtrabaho kung wala pa naman palang bidding. Tingnan mong galawan ni Trililing. Project bidding, pinamimigay ng mga bibunggo daw sa CLTG, lintik yan.